ng Diyos, Amen. nandang malalad kumabay sa atin sa oras ng ating mga pangangailangan sa buhay. Amen. So, narin po natin ang mga maganda pong mensahe ng ating mga kapatid. At bago kami magwakas, tayo magwakas, pansamantala, kapag kami po ibabalik, ay nais po namin palaro sa inyo. Sila'y nagbahagi ng pag-ibig, liwanag, at ang kabuuan po niyo ay ang salita ng Diyos na dumating sa ating buhay. At kaya nga po, akala natin, okay lang sa Diyos dahil mabait ang Diyos. Pero kung ano po ang salita na inilatag ng Diyos dito sa lupa, yun din po ang hahatol. Huwag nating iisipin ang Diyos po ay nagpaparusa. Kaya kung tayo mapapahamak, hindi po dahil tayo pinabayaan ng Diyos. Kung hindi, inignore natin ang mga bagay na ipinakikita, ipinadadama, at ipinangangaral ng ating Panginoon Kristo. Meron po nakasulat sandali, Brother Kim, Brother Ryan, Sister Wayne. Ang sabi dito, sa verse, sa chapter 12, verse 46, hanggang sa mga sumusunod ng Aklat po ng Juan, Kabanatang 12, talatang 46 hanggang 50 ay ganito. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang mga nananalig sa akin. Kaya tuloy tayo makakakita ng parol, Christmas tree. Eh hindi kulang yun. Naalaala natin, binili natin sa Divisoria Christmas tree na made in China. Kung hindi ang maalaala na po natin, yung Pasko na dumating sa atin sa sanlibutan, na upang tayo ay maalis sa kadiliman at manatili tayo sa kaliwanag ng ating Panginoon. Kung, sabi dito, ang nananalig daw sa Kanya ay hindi mananatili sa kadiliman. Malayo sa kapahamakan po yan. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya to pa rin ito, hindi ko siya hatulan. Sapagkat naparito ako, hindi bang hatulan ang sanlibutan upang iligtas ito. Kanya po kabuti ang Diyos. May kasalanan na tayo, mabigat na, pero huwag nating iisipin kung ano mang mangyari sa buhay natin at napunta ang tao sa biyano, ang Diyos ang may kagagawan. Hindi po yun. Pabasahin ko po sa inyo, sabi niya, may hahatol. Sino po hahatol? Tinatanong Kung ang Diyos ay hindi umahatol, kapag ang tao ay hindi pinansin ang Pasko, ang araw na ito ng Pasko tungkol sa pag-ibig, liwanag, kapayapaan para sa ating buhay, at ang gawa ng Panginoon at aralin, tinakwil natin, sino ang hahatol? Yun ang tanong. Ito po ang sabi ng Biblia sa verse 47 hanggang 50. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya to pa rin ito, hindi ko siya hatulan. Ang bait po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, sino po ang hahatol? Sabi dito sapagkat naparito ako, hindi pangatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin, at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Amen. Eh di yung pala. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit ang pinasasabi ng Ama, ang siya pong sinasabi. So malinaw po yan. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Ang Diyos ay malulungkot kung nasasaktan ka, kung nadudusa ka, kung marami kang problema. Ayaw ng Diyos na lumuluha ka. Ngunit hindi siya may gawa noon kung hindi napapabayaan natin ang mga bagay na mahalaga. Ang papapahalaga sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay ating pinakikinggan sa anumang lugar, ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. At kung kinikilala natin si Kristo ang tagapagligtas, nasa atin ang liwanag. If God is in us, who can be against us? Kaya tayo napahamak ay hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos, kundi pinabayaan natin ang Diyos. Binaliwala natin siya. So umaasa po kami sa magitan po ng mabuting balitang itong aming pinagsalusaluhan. Kayo po ay aming nabahaginan ng mga ilang bagay na aming pong karanasan tungkol po sa kabutihan ng Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo po ay saglit na manalangin. Mahari manawari, kayo po ay aming makasama sa panalangin ito. Kung kayo po ay may mga dinadala sa inyong buhay na kabigatan, halina po kayo sa bangko ninyo kami sa aming panalangin. At kayo aming ipapanalangin saan man lugar kayo naroon at saan man kayong bansa naroon. Dakilang Diyos aming mapagpalang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa Kapaskuhang ito
sapagkat ang Pasko ay pag-ibig mo. Ang Pasko na walang ibang makapagbibigay kung hindi ikaw, sapagkat ito ay ang iyong pag-ibig. Pinili mo ang mundo na ilatag ang iyong mga salita upang magkaroon ng buhay. Kami po'y nagpapasalamat dahil sa Paskong ito. Ito po ang nagbukas sa amin upang kami ay magkaroon muli ng pagkakataon sa buhay na iyong ipinangako. Sa buhay na naging dahilan ng aming kalungkutan dahil sa pakasalanan ng aming mga ninuno at pagbabaliwala sa iyong mga utos. Ngayon po, Panginoon, sa pagkakataon ito, kami rin dumudulog sa iyo na ibinadalangin namin ang lahat ng mga nakikinig, nanonood ngayon, na sila po ay iyong samahan at liwanagan po ang kanilang buhay sa pagitan po ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoon, na ikaw ay kanilang masumpungan. Saan man dako may nagsasabi, saan man dako may nangangaral, at sa mga simbahang malapit sa kanila upang marinig ang iyong mga salita, sapagkat ang salita mo ay buhay. Kung mayroong nakikinig ngayon, Panginoon, na mayroong karamdaman, idinadalangin namin na siya gawin mong buhay na patotoo. Paghilumin mo ang sugat ng kanyang puso. Bigyan mo ng kapayapaan ng kanyang isip. Mo ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, Panginoon. Sa pamamagitan nito ay magkaroon siya ng liwanag. Sapagkat ang sabi mo, walang taong lumapit sa iyo na iyong pinabayaan at walang nanalig na hindi nakaranas ng iyong mga himala. Maghimala ko, Panginoon, sa natunod na ito na mayroong problema, na mayroong karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus ng Nazaret, sino mang may karamdamang nakikinig ngayon at nakikipag-isa sa pagpo-broadcast na ito sa internet, Panginoon, idagdag mo po siya at taong ito na magpapatotoo na ang liwanag ay hindi nagbabago, ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago simula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Lord, ang lahat po ito ay aming inihiling ayon sa iyong mga pangako at aming tinatanggap kasama ng aming pasasalamat sa pangalan mo, Ama, ni Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. At po tayo. At ako po si Brother Ryan Galbal, nagpapaalam po sa inyo, nagsasabing, anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay, lagi natin tatandaan, kasama natin ang Diyos. Ako po si Brother Kim Anceson, papaalam, Brother Rusty, mga kapatid, at sa inyo po lahat ng prayer partners na be a light to each other and love one another. Amen. Sir Wen? Ito po si Sister Weng Tamaco po. Napapaalam po minsan po at magbabalik po kami sa susunod na araw po. At para po pagsasaluan-saluan po natin ang mabuting balita ng tapayag po natin Diyos na buhay. At be strong po and take courage lang po. Tayo bibitaw sa panawagan ng ating Diyos na buhay. Kung meron pa kayong gustong malaman o meron kayong mga counseling na problema, pwede kayong tumawag po sa telepono ng El Shaddai DWXL Prayer Partners Fellowship International sa ating pong chapter dito sa Tel Aviv. Ang ating pong telepono. Ayan po, ang ating pong telepono ay 03-510-6127. Ayan po, dito po yan sa office natin sa Israel po. Sa Israel. At mga kapatid, sa susunod po, ipapakikita nyo, ipa-plus screen ang telepono po dito sa Tel Aviv. At nawa po, ikipapagpala ng mga salitang ito. Hanggang sa muli po, naway kayo lagi namin katuwang. Amen. Kausap dyan sa inyong lugar, kahit anong bansa. At ang pinag-uusapan natin ay ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Hanggang sa muli po, Brother Rusty Remo Talay. Sa pangalan po ng aming San Baptista, Brother Mike Zegilarde, at ang lahat ng mga manggagawa sa El Shaddai. God bless us all. To God be the glory.